Marcos Jr. ipinagmalaking nabawi ang 25 billion sa flood control corruption. Matinding babala laban sa korupsyon ang isa sa mga pangunahing mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Inihayag ni Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa paghabol sa mga responsable sa mga anomalyang flood control project na umano'y nagdulot ng paglustay sa bilyong-bilyong pisong pondo ng bayan. Ayon kay Pangulo, may mga kontratista, matataas na opisyal, at naging ilang mambabatas nasampahan ng kaso at nakulong kaugnay ng mga irregularidad. Dagdag pa niya halos 25 billion na na-freeze at na-recover ng gobyerno mula sa mga illegal na transaksyon. Sa halagang ito, mahigit 800 milyon na raw ang naibalik sa National Treasury. Inaasahan din na marardagan pa ang mga mababawi habang nagpapatuloy ang mga investigasyon. Dagdag pa rito, sinabi ng Pangulo na malapit nang magsampa ang ombudsman ng panibagong kaso laban sa isang dating mataas na opisyal na sinasabing sangkot umano sa katiwalian. Iginiit ng Pangulo, ang mga pondo ay mababawi ng pamahalaan ay hindi lamang maibabalik sa kaban ng bayan. Anya, ilalaan ang mga ito sa mga programang direktang makikinabang ang publiko kabilang ang ayuda, serbisyong pangkalusugan, edukasyon at iba pang mahalagang proyekto. Partner, sabi nyo wala. Mayroon pala 25 billion O, di ba? Ano man sabi mo rito, partner? Grabe, partner, sa bandang dulo nyo, anya ilalaan ang mga ito sa mga programang direktang makikinabang ang publiko kabilang ang una kagad, partner, ayuda. Bola lang yan. Anak ng titing. Bola lang yan. Ito yung sinasabi ng nag-comment dito. Sino ba yung nag-comment? May nag-comment Cyril. Oo, hindi, may nag-comment pa dito, sinabi na yung accomplishment ni Marcos Jr. ay ayuda. Parang ito nga lang talaga ang accomplishment ni Marcos, yung ayuda dito, ayuda doon. Ayuda all the way. Grabe mga kapartner, nakakalungkot. Pero partner, aside from dyan, sa maraming malas, magandang tingnan, parang good news, nakabawi iba naman ng magkano partner? 25 billion, 25 billion ang na-freeze at na-recover ng gobyerno mula sa illegal na transaksyon. Sa halagang ito ay mahigit 800 million na raw ang naibalik sa National Treasury. Tingnan yung partner ha. Ito, may kunting na naman tayo rito partner may kunting napansin na naman tayo rito. Kunting napansin pero napakalaking halaga partner. Kasi binida niya na ito, dagdag niya halos 25 billion di umano ang mga na-freeze at na-recover. Na-recover na ito partner Pero 800 million pa lang ang naisauli sa National Treasury. Tanong partner, sa next zona kaya niya, yung last zona niya sa 2027? Wala na yun, wala na. Mai-report kaya niya ito na ang kabuuan doon sa 24.2 billion na na-recover na natin or kung makamadagdagan pa ito, ay nandito na sa National Treasury? Pero bago pa yan partner, unahin muna natin ito. Tingnan na natin Ginugil ko ito partner, yung 25 billion, ilan porsyento ang naisauli niya na 800 billion? Aba partner, 3.2% lang pala ito. Ibig mong sabihin partner, mayroon na tayong nabawi na 25 billion, good news na ito. Ang problema, magkano lang ang isinauli talaga sa National Treasury na maaari ng mapakinabangan ng taong bayan? Wala pang 10% partner, 3.2% lang sa halagang 800 million lang partner. Nasaan mapupunta yung 24.2 billion partner? Saan ito mapupunta? Sino na naman ang makikinabang nito? At ang problema dito sa 800 million, una na kagad makikinabang, ayuda na naman. Kung ito ilaan mo sa mga pagpapaayos na mga eskwelahan, pabahay, or kaya ilaan mo ito sa mga maaring magkaroon ng pangtatrabaho ng ating mga kababayan. Di ba? Wala talaga Wala. Makikita mo talaga itong si Marcos Jr. Priority talaga sa kanya ang ayuda. Bakit partner? Kasi nga, ang taong bayan yung D, E, B, C, D, E. D at saka E, kuha po yan ni VP Inday. Yung pinakamaralita, pinakamababa na mga Pilipino, kuha po yan ni VP Inday. Yan po yung tumatanggap ng mga ayuda. Now, isipin mo partner pinupukusan ni BBM ito, pero bagsak pa si BBM sa
ratings. Ibig lang sabihin, tinatanggap lang nitong mga maralita, nitong DNA ng mga Pilipino natin, yung pinakanas sa mga mababa, pero si BP Inday pa rin ang kanilang pinagkakatiwalaan. Napakalaking insulto pala nito kay Marcos Jr. partner. Kasi alam mo, partner, ito yung tatawag ng old school. Partner, ito yung tatawag ng old school. Ano yung old school? Ito yung mga tatawag ng trapo, traditional politics. Na kapag kayo mga nasa lower level section, inabutan mo ito ng pagkain, boboto ka na nila. Ganun yan eh. Kaya nga mapapansin natin sa bawat syudad, ayaw ho lang na nawawala yung mga squatter. Promise, kahit ho sa ang pinakamagagara ho, kahit dyan ho sa Taguig, Pasig, may mga squatter area dyan. Bakit hindi ho nawawala yan at hindi mabigyan-bigyan ng magandang mga trabaho, pabahay? Yan kasi ang kanilang mga kapital. Yan ang madaling mabigyan ng ayuda. Yan ang madaling mahikayat. Kasi easy to get yung mga yan na sumama sa politiko. Alam mo, ulitin ko, kung ito ho ay isa sa mga hinahanap ko ho sa Pangulo sana, may perang bumalik eh. May perang bumalik. Sabi niya, 3.2% lang doon sa sa kabuang ninakaw. Oo. Hindi, partner, ito pa lang yung mga na-recover at mga na-praise. Halagang 25 billion, sabi niya. Pero yung nandoon pa lang ngayon sa National Treasury, yung naibalik na, 800 million lang. Ayun. So, ano ba sukatan? Ano ba sukatan nito? Mapanagot at maibalik dapat ang pera at hindi dapat maging selective. Itong, bakit sinasabi ko selective? Sino ba yung mga pakana dyan? Imagine, bunuan, naging state witness. Safe ka na, hindi ka na makukulong. Imagine niyo yung pinunuho ng Department of Public Works and Highways. Imagine, magsosoli ka lang ng pera, bendalo na nga, di ba? Wala sa batas. Magiging state witness ka, partner. Speaking dyan, partner, Bindalo, na wala sa batas, dapat nga inelaborate pa masyado ni BBM ito eh. Saan galing itong 25 billion na na-praise at na-recoveran nila? Kanino ito? At ito bang mga ito nasampahan ng kaso or nagpapakuyak-kuyakoy ito or nasa ibang bansa itong mga ito? Ano ba ang kanilang status ngayon? Itong mga nakuhanan nitong pera na napakalaki, 25 billion. Dapat ganyan, sana kumpleto yung dito nga makikita natin partner, budol talaga. Kasi nga, kung hindi ito budol, detalyado sana ito. Ito, 25 billion na po ang na-recover mula doon sa na-praise natin ng mga asset ni Juan de la Cruz, ni Pedro, ni Talpulano, kung sino-sino man. Pagkatapos, aside from na-recover na nga natin ang ganitong halaga sa kanila, ay nakulong pa po sila ngayon. Sino-sino sila? Si ganitong halaga. Si ganito, nandun na ngayon sa kulungan. Ganon sana para kompleto sa Ricardos. Ang taong bayan, partner, detalyado dapat ang iyong nire-report. Hindi yung parang akala mo lang, palipad hangin ka lang. Hindi po pwede yung ganon. Kasi mga Pilipino, ano yun? Partner, may tanong lang ako sa iyo. Nung sinabi kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos na inihahanda na ang kaso laban sa dating speaker, may nagpalakpakan mga kongresista na nakita mo? Parang wala yata partner eh. Nalungkot sila eh. Parang nalungkot yata ng mga buhaya, ng mga kongresista, yung mga nandoon, parang nakita ko, kasi pinapanood ko eh, parang, di ba, magsalita talaga, palakpakan, nung banggitin niya ho yung unang niya, bakit wala kaya pumapalakpakan? Wala, yung malakas na palakpakan na ganun. Yun yung naabangan ko eh. Siguro habang nanonood si dating speaker na pumapalakpak, tinitingin sa camera, ikaw ikaw pumapalakpak ka gusto mo ako makulong ikaw di ba, kaya pa siguro walang pumapalakpak. Pero yung mga kamukha ni na Joel Villanueva, kamukha ho ni Risa Ontiveros, grabe palakpak nila, nakita natin. Anyway, wala ka pa baka may dadagdag ka, partner? Meron ka ba may dadagdag pa ako dyan, partner. Sige. Di ba, nag-report na rin siya tungkol dyan sa mga na-recover at na-praise na 25 billion na yan. Na sa Manadet sabi, may isang budol na naman tayong nakita dito dahil nga 800 million pa lang ang nandoon sa kaban ng bayan or sa National Treasury. So, 24.2 billion nga ngayon ang maaaring hindi na natin makita ito. At hindi na rin tumabanggit sa last niyang SUNA sa 2027. Bukod pa rin dyan, partner, ang isa pa sa inaabangan ng taong bayan, i-report niya
Nasaan na yung Maharlika 500 billion Hmm. investment fund? Saan napunta yung pinagbintahan niya ng gold, Gold reserve reserve. ng Pilipinas, 25,000 kilos na ginto? Nasaan napunta yon, yung pera na yon? Saan niya ginastos? Mhm. Yun. At yung pera ng PDIC, saan napunta yun? Yung pera ng Land Bank, ano pa ba yung perang, yung sa PhilHealth? Nasaan na yung, ano pa ba yung natira? 13 or 19 billion pa ba? Kasi 89 billion to partner eh. Tama ba? 19 billion pa ba? Kasi 60 billion lang yung kanilang sa uli eh. Magkano pa ba ang, parang may balance pa sila dito. Nasaan na yung mga yun? Dapat ito yung inire-report ni Marcos Jr. Ako partner, yung Maharlika talaga, iniisip ko, biruin mo, Maharlika Investment Funds. Biruin mo, Minadali nila yun. nagkakahirap-hirap na tayo mga Pilipino, pero mayroon pala tayong mayaman pala tayo. Nag-i-invest pa pala tayo, mayroon pa pala tayong perang ini-invest. Partner, teka. Kung meron tayong Maharlika Investment Fund, Mm. kamusta na kaya? Dapat, pag sinabi mo Maharlika Investment Fund, na-invest na to. Magkano ang kinikita nito? Kasi kung kumikita ito, nakakatulong ba ito doon sa mga utang na dapat nating bayaran? O hindi man tayo nakakabayad, at least kahit paano, nakakakuha tayo ng pera dahil ito ay pera ng taong bayan na gagamitin para sa gobyerno. Yung interest o yung kita nito, magagamit natin dito. As of now, partner, wala tayong balita kung magkano na ang kinita ng Maharlika Investment Fund. Hindi nga. Pero partner, ito hindi natin nakikita kung magkano, hindi niya nire-report yan. Pero ang nakikita, umutang na naman si Pangulong Bongbong Marcos dito. Laging bida yan eh. Alam mo, ang naratibo pa ng mga kaliwang grupo, kita nyo, pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Nakautang na naman tayo. Hindi, alam nyo pag ganyan yung sinasabi nyo dahil nakautang ka, pinagkatiwalaan ng Pangulo. Hindi eh. Hindi na good sa akin yan eh. Alam bakit, partner? Alam mo bakit? Mabuti pa't mainam na sinabi mo na hindi na umuutang ang Pangulo dahil gumugulong na itong Maharlika Investment Fund. Dahil mismo, nakakapag-generate tayo dito, nakakapagpalabas tayo ng sariling pera na hindi mo na kinakailangan umutang. Pero sasabihin mo na lumobo ang utang natin, nakautang tayo sa ganitong bansa, ang husay ng Pangulo. O totoo yan, mahusay ang Pangulo, partner. Mahusay mangutang. Pero ang tanong, yung inutang sa napunta? Nakikita ba't nararamdaman ng taong bayan? Ikaw, partner, ramdam mo ba? Naramdaman ko naman partner, napunta sa ghost projects. Yun lang. At yun nga partner, no? Yung hinahanap mo na nga yung kita eh. Ako hindi ko pa nga hinahanap yung kita eh. Ipakita na lang niya muna kung nasaan itong Maharlika Maharlika Investment Investment Funds. At saka yung pinagbintahan itong gold reserve ng Pilipinas, ito talaga partner, pera na talaga ito eh. Pera na talaga ito. Saan napunta? Bakit hindi niya ito ni-report? Ilang suna na lang siya. Last na suna niya na ito sa 2027. Di ba? No. Bakit wala pa rin siya nire-report? Patungkol po dito sa sabi nga, di ba, ni railroad. Ang ibig sabihin po ng ni railroad, itong Maharlika Investment Fund, minadali. Brinaso talaga nila ito. At pag sinabi po mang ni railroad, walang traffic. Hindi po ito naantala kasi nga, Bilis. yung train kasi may sariling release yan. Pag dumaan ng train, stop ang lahat, train ang didiretso. Hindi yan hihinto dyan. So, biruin mo, ni railroad, ganun kabilis ang ginawa ninyo dito sa Maharlika Investment Fund, pero ganito rin naman kabilis na nawala at hindi na nakikita ng taong bayan itong pera, 500 billion na ito. Nasaan? Yun. Marcos Jr., yan ang dapat mong i-report sa taong bayan.